Napansin mo ba par? Tuwing wala si Kai Sotto sa mga laro sa FIBA window, parang may kulang sa laro ng gilas. Hindi ibig sabihin na mahina ang ibang big man. Pero may isang mahalagang bahagi ng triangle offense ni Coach Tim na mas mahirap kumana kapag wala ang 7'3" na si Kai. At ito ang dahilan kung bakit malaking bagay ang pagbabalik niya sa window 3. Ang triangle offense ay nakasalalay sa tamang spacing, magandang passing, at presensya ng isang malaking player sa loob. Kapag may dominanting center, napipilitang manatili ang kalabang depensa sa pintura. Dahil dito, mas lumuluwag ang driving lanes para sa mga guards natin. Isa pa, mahalaga rin ang kakayahan ng center na mag-screen, tumanggap ng pasa sa low post, at gumawa ng tamang desisyon kapag dumoble ang depensa. At ito ang ilan sa mga bagay na kayang ibigay ni Kai Sotto. Sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, nagtala si Kai ng 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists, at 2.3 blocks per game bawat laro. Hindi lang siya scorer. Isa siya sa pinakamahusay na rebounder at rim protector ng qualifiers. Kapag nasa loob si Kai, mas nagdadalawang isip ang mga kalabang guards na umatake sa ring. At kapag nakokontrol ng Gilas ang rebounds, mas marami silang second chance opportunities at mas mabilis silang nakakatakbo sa transition. Hindi ibig sabihin na hindi kayang manalo ng Gilas kapag wala si Kai. Pero malinaw na nagbibigay siya ng isang skill set na mahirap palitan, laki, rebounding, rim protection, at passing mula sa high o low post na mahalagang bahagi ng sistema ni Coach Tim. Sa huli, hindi ito usapan kung fan ka ni Kai Sotto o kritiko ka niya. Ang tanong lang ay ito, mas malakas ba ang Gilas kung kasama si Kai Sotto? Base sa facts, oo. Hindi man siya perpekto, malaking bagay pa rin ang may 7'3" niyang height, rim protection, rebounding, at shot blocking. Sa FIBA, ang ganitong klase ng big man ay nakakaapekto talaga sa laro ng kalaban. Kapag wala siya, mas lumiliit ang frontcourt ng Gilas at mas bumibigat ang trabaho ng ibang big men. Kaya kung healthy at available siya sa window 3, malaking dagdag siya sa Gilas. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Kailangan ba ng Gilas kay Sotto sa window 3? O kaya pa rin nating manalo kahit wala siya? I-comment ang inyong opinion at kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng basketball analysis na nakabase sa facts, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat!